Noli Me Tangere, Touch Me Not. Mula sa libro ni Jose Rizal. Tagalog Audiobook. Kabanata 11 hanggang Kabanata 20. Kabanata 11. Ang mga makapangyarihan. Hatiin sila at pagharian. Bagong Machiavello. Sino-sino ang mga makapangyarihan sa San Diego? Hindi pwedeng si Don Rafael na bagamat siyang pinakamayaman at may-ari ng napakaraming lupain at pinasasalamatan ng maraming nabigyan ng pabor ay tahimik lamang at hindi nagbabando noong nabubuhay pa kung ano-ano na ang nagawa niya sa ikauunlad ng mga mamamayan. Katahimikang hindi tiningala ng pamumulitika kaya wala rin namang partidong bumalikat. Hindi rin naman pwedeng si Kapitan Tiago na bagamat pinasasalubungan ng maraming banda at pinauulanan ng mga regalo ng mga may utang ay pinagtatawanan naman ng marami at sa mga sekretong umpukan ay tinatawag na Sacristan Tiago. Hindi rin naman pwedeng ang alkalde. Hindi ito nakapag-uutos. Siya mismo ang sumusunod. Wala itong kinagagalitan. Siya mismo ang napagsasabihan. Pinanagutan niya sa Kapitan General ang lahat ng inutos, pinagawa at idinikta sa kanya. Hindi magnanakaw at hindi rin mapamilit sa posisyon ang taong ito. Pero ano ang bali-balitang 5,000 piso ang ibinayad niya at isang rekwang pangungutya ang tinanggap muna niya bago naging alkalde. Ang siste lamang, mukhang kakarampot ang sweldong tinatanggap nito. Kung hindi si Don Rafael, si Kapitan Tiago o ang alkalde ang mga makapangyarihan, sino-sino nga kaya? May kukumpara natin ang San Diego sa Roma. Hindi Roma noong unang panahon na naliligiran ng mga monumento at koliseo. Isang Roma ang napaiikutan ng mga soali at mga sabungan. Kumpare ang Papa ng Vaticano, ang Alferes naman ang hari ng Italia. Ilarawan natin ang dalawang makapangyarihan sa San Diego. Bata pa si Padre Salvi. Tahimik na pare ito lalo't kung ikukumpara kay Padre Damaso na hinalinhan niya sa San Diego. Payat at masasakitin subalit hindi siya lumiliban sa mga obligasyong panrelihiyong pilit niyang isinasakatuparan. Lagi nitong pinangangalagaan ang magandang pangalan. Sa kanyang pagsesermon sa pulpito, lagi niyang ipinasasara ang pintuan ng simbahan. Katulad siya ni Nero na kung kumakanta sa tanghalan ay mahigpit na nagbabawal sa sino mang lalabas sa teatro. Sa unang buwan ng pagdating ni Padre Salvi sa San Diego, tuwang-tuwa ito sa maraming relihiyosong may 4 o 5 eskapularyong nakapahiya sa mga leeg nito. Pinag-uusapan ang pagdating ng bagong kura paroko. Marami sa mga miyembro ng Kompederasyon ng Kabanal-Banalang Rosario, na isang Dominikong samahan, ang nagsilipatan sa kagalang-galang na Samahang Tersero na isang organisasyong Franciscano. Lagi at laging naikukumpara ang dalawang alagad ng Diyos. Ang maliit na pare sa malaking pari. Kakaiba raw si Padre Salvi kay Padre Damaso. Sa bawat pagkakamali ng nasasakupan, lagi nang may kabayarang maltang dapat na bayaran. Hindi ito gaanong nanghahagupit na tulad ni Padre Damaso na lagi nang ipinangangahas ang lakas ng kamao. Sinasabing nakapagpapaputla kay Padre Salvi ang pag-aayuno at pangingilin. Base sa mga obserbasyon, ang mga ito raw ang maaaring nagpapahina sa kanyang mga nerbiyos. May mga bulong-bulungan pang ang inaakyatan ng hangin sa ulo ang paring Franciscano. Ang tanging kalaban ng nasabing kura paroko ay walang iba kundi ang Alferes. Asawa nito si Doña Consolacion, isang Pilipinang may makapal na kolorete. Naniniwala ang Alferes na isang kasawiang palad na mapang-asawa niya ang nasabing Doña na tinatawag-tawag naman sa iba't ibang pangalang maisip ng mga masisitsit. Sa kamalasang dinaranes, nilalasing na lamang ng Alferes ang sarili. Kapag nainis, pinagmamarcha niya ang mga sundalo sa init ng araw samantalang siya na puno ay nasa lilim at pasigaw-sigaw. Madalas na nagkakagulo at tuwang-tuwa ang lahat sa bayan kapag nag-aaway ang Alferes at si Doña Consolacion. Lumalaban sa pambubugbog ng Alferes ang Doña. May hiyawan, may habulan, may sunggaban at umaatikabong awayan ang dalawa. Parang isang totoong pagtatanghal na tuwang-tuwang pinanunood ng lahat ng kapitbahay nila. Sa tuwing makararating kay Padre Salvi ang iskandalo, mapapangiti lamang ito, mag-antanda at magdadasal. Tatawagin siya ng mga tsismosos na ipokrito. Muling mapapangiti ang Franciscano at magdadagdag pa ng ilan pang dasal. Kapag may ilang Kastilang napapadalaw sa Alferes, ikinukwento niya ang sumusunod na mga pangyayari. Pupunta po ba kayo sa kumbento para dalawin ang nakababanas na maliit na pare? Konting ingat po, kung ainan kayo ng tsokolate, pakinggan po ninyong mabuti.
Kapag sinasabi po nito sa utusan na, magpakulo ka ng tsokolate kampante lang po kayo at huwag matatakot pero kapag sinabi po nito sa utusan na, magpakulo ka ng tsokolate tumayo tayo na po kayo, kunin ang inyong sombrero at patakbong lumabas sa kumbento. Bakit? Ang pag-ulat na tanong ng kausap, nambabato ba siya ng tasa? Hindi naman po, bakit po kailangang umalis kagad? Malapot po kasi ang ibig sabihin ng tsokolate at malabnaw naman ang ibig sabihin ng tsokolate Pero naniniwala kami na gawa-gawa lamang ito ng Alp Air Race. Ang nabanggit na pangyayari ay ikinikwento rin bilang paninirang puri sa marami pang kura. Bilang ganti sa Alp Air Race, laging pinaghahandaan ni Padre Salvi ang pagpasok nito kung may misa sa simbahan. Sa segundong pumasok na ito, sesenyasan kaagad ng matalinong pare ang sakristan na isara ang lahat ng pinto. Magsisimula ng magsermon ng kura sa pulpito. Sisige ito ng sisige sa espiritual na panghahagupit hanggang sa mapapikit ang lahat ng santo sa paligid. Hindi makaalma ang Alp Air Race. Magtityaga itong maghintay sa mga litanya ng sermong tila wala na yatang katapusan. Kapag binuksan na ang mga pinto, dito ngayon magwawala ang Alp Air Race. Kapag namataan nito ang isang sakristan o katulong ng kura na lalakad-lakad sa labas ng simbahan, kakalad ka rin niya ito at ikukulong. Parurusahan niya ito. Ipalilinis ang kwartel. Ipalalampaso ang sariling bahay. Ibubunton niya ang lahat ng galit niya na dapat sanang mapunta sa kura paroko. Pero sa tuwing magkikita ang Alp Air Race at ang pareng Franciscano, wala silang binabanggit na anumang negatibo. Magkakamay sila at mag-uusap na parang tunay na magkaibigan. Magkaibigang putik sa tunay na buhay. Kabanata 12. Araw ng mga patay. May katotohanang isang bagay na ikinaiiba ng mga tao sa hayop ang pagbibigay importansya sa mga namamatay. Base sa mga mananalaysay, lubos ang paggalang ng mga kababayan natin sa mga nangamatay noong unang panahon. Ito ay totoo rin sa ibang parte ng daigdig. Sinasabing sa New Guinea, gwardyado ang mga buto ng sinumang namamatay. Inilalagay ang mga ito sa mga baul at kinakaukausap na parang buhay ng mga kaanak. Sa maraming lugar sa Asia, sa Africa at sa Amerika, hinahandugan ng masasarap na pagkaing dating kinagigiliwan ng yumao ang puntod nito. Nagtatayo ng mga palasyo ang mga mamamayan ng Egypt. Gumagawa ng mga dambana ang mga Muslim. Pero kakaiba ang pagpapahalagang ibinibigay ng mga negrong taga-Dahomey. Ngipin sa ngipin. Benggansa para sa ikatatahimik ng kaluluwa. Yamang naririto tayo sa San Diego, dalawin natin ang kanyang libingan. Sa gitna ng palayan makikita natin ang sementeryo. Isang makipot na karsa, daang kailangang daanan upang makarating dito. Maalikabok ang nasabing karsa, dakong tag-araw at pwedeng-pwedeng pamangkaan kung tag-ulan. Laging nanginginain sa loob ng libingan ang mga kambing ng kumbento at ang mga baboy ng mga taga San Diego. Paminsan-minsang nanunungkab sila ng mga nicho at sa tuwin ay nagpapasaya ito sa lungkot ng paligid. Hindi konkreto ang libingan. Naliligiran ito ng mga kawayan at batong nagsisilbing bakod. Makikita sa gitna ng libingan ng isang malaking krus na kahoy sa ibabaw ng isang batong pedestal. Mukhang niyupi ng nakaraang bagyo ang manipis na yerong nakakabit dito. Nabura na rin ang mga letrang INRI na nakapalamuti roon. Sa hindi kalayuan, makikita mo ang dalawang mamang naghuhukay. Paisang pawisan sila. Hindi maitatatwang libing ang hinuhukay nila. Hindi kaya, mabuting sa ibang lugar naman tayo magpunta. Sariwang-sariwa pa ito, paangal na sabi ng paisang humuhukay habang padora-dora. Pare-pareho yan. Hindi ako makatatagal dito. Dumudugo-dugo pa pati mga buto. At may mga buhok pa. Marami kang satsat kahit na trabahador sa gobyerno hindi ka pwede. Napakaselan mo. Siguro, kung naranasan mong maghukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang kalilibing lalo kang aangal. Napakadilim noon, umuulan-ulan pa at nawalan pa ako ng ilaw na pananglo. Kinilabutan ng kausap, natanggal ang pagkakapako ng kabaong. Muntik nang lumabas ang kalahati ng bangkay, umaalingasaw na ito at kailangang pasanin upang makayang dalhin. Pareho kaming basa, pero bakit mo hinukay? Bakit? Ewan ko. Utos nila. Utos nino. Napaurong ang tinanong at namimilog ang mga matang tiningnan nito mula ulo hanggang paa ang kaharap. Para kang Kastila kung magtatanong. Ganyan din ang tono ng boses ng matabang kura nang utusan ako. Sikreto nga lamang. Paano ang ginawa mo sa bangkay?
Para kang gwardya sibil kung magusisa. Inutusan ako ng matabang pare na ilibing ko sa sementeryo ng inchik ang bangkay. Pero malayo ang nasabing libingan at ubod ng bigat ng bangkay. Ayoko na. Ayoko nang maghukay, itinapon ng nagtatanong ang kanyang pala at patalong lumabas sa hukay. Nabasag ko yata ang bandang hinuhukay ko, baka hindi ako makatulog niyan. Napabunghalit ng tawa ang suportorero habang tinitingnan ng nagdudumaling tagapaghukay na halatang takot na takot habang nagkukrus. Unti-unti nang dumarami ang mga taong pumapasok sa sementeryo. Nakaluksa silang lahat, may ilang tila naghahanap kung saan makikita ang kanilang binibisitang libing. May ilang matapos magtalo sa paghahanap ay lumuluhod sa kung saang libing na maibigan nila. May nagsipagsindi na ng kandila sa mga nicho bilang pag-aalala sa sumakabilang buhay na kaanak. May mataimtim na nagdadasal, may mga humihikbi pa rin. May mga nananangis, ang ilan ay malakas. Ang ilan ay pigil. Maya-maya, maririnig mo ang alingawngaw ng Orfeo, Ora Price at Requiem Aeternam. Isang pandak at matanda na ring lalaki ang pumasok sa sementeryo. Tinginan ng lahat may ilang naghadyajakan. Dumiretso ang matanda sa mga pinagpatong-patong na mga bungo. Mukhang may hinahanap ito. Nilapitan nito ang suportorero. Hoy, nakakita ka ba ng isang bandgang kazamputi ng laman ng nyog at may kumpletong mga ngipin? Doon sa may ilalim ng krus sa ilalim ng mga dahon ko yun itinago. Napatitig sa salaping pilak ang suportorero. Inginuso niya ang nakaumbok na lupa at pausisang nagsabi. Wala ba roon? Kung wala, hindi ko alam. Kung alam mo, sabihin mo naman, bibigyan pa kita pag binayaran ako ng may utang pa sa akin. Bungo ng asawa ko ang hinahanap ko. Pamuling inginuso ng suportorero ang nakaumbok na lupa. Iba, bakit wala ba roon? Huwag mo sa aking hanapin. Pero kung gusto mo, bibigyan kita ng kamukha ka ng mga bangkay na hinuhukay mo. Bakit? Para kanino ba ang libing na hinukay mo? Paano kung malalaman? Natural, para sa patay. Umalis na palinggan lingon ang matanda. Lumabas ito sa pintuang kahoy ng sementeryo. Natapos na rin ng suportorero ang kanyang trabaho. Dalawang nakaumbok na lupang mamula-mula pa at mamasa-masa ang makikita sa loob ng libingan. Kinuha ng suportorero mula sa salakot niya ang buyo at nagsimula itong magnganga. Kabanata 13. Mga babala ng sigwa. Kalalabas pa lamang ng matandang lalaki sa sementeryo nang sa darating ang isang maalikabok na karwaheng mukhang galing sa isang malayong biyahe. Bumaba si Ibarra na kasunod ang utusan. Sinenyasan nito ang karwahe at dumiretso sa libingan. Tahimik ang binata at kakikitaan mo ng lungkot sa mukha. Matagal din po akong nagkasakit at hindi kaagad nakabalik dito, nahihiyang sabi ng utusan. Bahala na raw po si Kapitan Tiago sa pagpapaayos ng nicho. Nagtanim po ako ng mga bulaklak at nagtayo ng isang krus na inukit ko. Hindi sumagot si Ibarra. Doon po sa likod ng malaking krus, patuloy ng utusan. Hindi man lamang pansin ni Ibarra ang mga taong nakatingin sa kanya. Mukhang kilala siya ng mga ito. Malalim ang iniisip ni Ibarra na parang walang ibang nakikita. Tinalunton ng binata ang libingan. Pinagsikapan niyang huwag matapakan ang bawat libing na makikilala sa mga umbok ng lupa. Noong bata pa siya, pinagtatakbuhan nila ang kabuuan ng libingan, ngayon, iginagalang niya ito. Alam niyang isa sa mga libing dito ang kanyang sumakabilang buhay na ama. Huminto siya ng maikat ang malaking krus. Pero wala roon ang libing. Napahiya ang utusan na parang hindi makapaniwala. Dito kaya, pag-aalangan ng utusan pero wala itong makita kahit anumang bakas. Kung hindi ako nagkakamali, sa banda po roon, pero mukhang hinukay yata. Napatingin ng walang katinag-tinag sa utusan si Ibarra. Pinuntahan nila ang tagahukay na malapit lang sa kinaroroonan nila. Kanina pa pala sila tinitingnan nito. Maituturo mo ba kung saan makikita ang libing na may krus? Malaki bang krus? Oo, ganito ang korte. Ay drinawing ng utusan sa lupa ang isang krus na hugis Bizantina. Hindi ba may mga halaman pangang nakatanim sa paligid nito? Oo, may adelpha, sampaga at pensamiento. Yun na nga, tuwang-tuwa ang utusan na nag-alok ng tabako sa tagahukay. Nasaan? Tanong ng utusan. Nagkamot ng tenga ang tagahukay at pahikab na nagsabing. Wala na ang krus, sinunog ko na. Sinunog mo. Pero bakit? Utos kasi ng matabang kura. Sinong matabang kura? Sino pa? E di si Padre Garote na laging nanghahagupit ng tao.
Napahawak sa noo niya si Ibarra. Pero maituturo mo naman siguro ang libing. Maaalala mo tiyak, napangiti ang tagahukay. Wala na rito ang bangkay. Ano ika mo? Katulad ng nasabi ko, wala na rito ang bangkay. Sa hinukay na libing inilagay ko noong 1 linggo lamang ang bangkay ng isang babae. Naloloko ka na ba? Galit na tanong ng utusan. Wala pang 1 taon nang ilibing dyan ang bangkay. Yan ang totoo. Ilang buwan na ngayon nang ipahukay ito sa akin. Ang matabang kura ang nag-utos sa akin upang ilibing ito sa sementeryo ng mga inchik. Pero umulan noon at napakabigat ng bangkay kaya, gulilat na napaurong ang tagahukay nang hatakin siya sa kamay ng nagngangalit na binata. Niyugyug siya nito sa matinding sama ng loob. At nakuha mong gawin yun, paninisi nito. Huwag po kayong magalit sa akin, Ginoo, pagmamakaawa ng namumutlang tagahukay, hindi ko po inilibing ang bangkay sa sementeryo ng mga inchik. Naisip ko pong higit sigurong mabuting ipaanod ko sa rumaragasang ilog ang bangkay kaysa ilibing kasama ng mga inchik na hindi biniyagan. Kaya po padahos-dos kong itinapon ang bangkay sa tubig. Mabigat na idinantay ng binata ang nanginginig pa ring mga kamay sa balikat ng tagahukay at tinitigan ito ng nanlilisik na mga mata. Dali-daling tumalikod ang binata na nakatingin sa malayo. Sumunod sa kanya ang luhaang utusan. Hindi alintana ni Ibarra kung matapakan man niya ang mga libing, ang mga buto at mga krus. Palubog na noon ang araw. May nabuong makakapal at may itim na ulap sa silangan. Isang tuyot na hangin ang parabang bumubulong sa mga sanga ng punong kahoy. Ito rin ang nagpapalangit-ngit sa mga kawayan na marahang gagalaw-galaw. Walang sombrerong lumakad si Ibarra. Walang kahit na isang patak na luha ang tumulo sa mga mata nito. Wala man lamang hikbing maririnig sa kanya. Mabilis ang pagtalunton niya palabas sa libingan. Na parabang may humahabol sa kanya. Maaaring anino ito ng kanyang ama, maaaring bagyong nagpaparamdam na darating sa San Diego. Diniretso niya ang kabayanan papunta sa kanilang dating tirahan na matagal-tagal na rin namang hindi niya nakikita. Tahanan nila ang natatanaw niya. Maraming cactus ang tumutubo sa paligid ng bahay nila. Para bang may ipinahihiwatig. Bukas ang mga bintana, humahalimuyak ang mga ilang-ilang na parang kamakaway sa kanyang pagdating. At ang mga naggagandahang kalapati ay nanggag-aawitan sa kanilang hardin. Pero hindi alintana ng binata ang magagandang tanawing natatanaw niya mula sa kalayuan. Napabilis na lalo ang lakad nito nang matano ang isang pareng naglalakad sa daan. Si Padre Salvi ito, ang Franciscano na kagalit ng Alpere sa talikuran at kaibigan sa harapan. Naalala ni Crisostomo ang bangkay ng kanyang ama na ipinahukay at ipinatapon sa sementeryo ng mga di-binyagan. Isang kalapastanganan, sa loob-loob niya. Huminto si Ibarra nang mapalapit sa Franciscano. Tinitigan nitong mabuti ang kura. Inilihis ni Padre Salvi ang kanyang paningin nang makitang nanlilisik ang mga mata ng binata. Sinugod kaagad ni Ibarra ang Franciscano. Diniinan nito sa balikat ang maliit na pare. Ano ang ginawa mo sa ama ko? Ano? Nanginginig sa galit na tanong ng binata. Nakamulagat ang mga mata sa takot, parang naparalitiko ang Franciscano. Anong kalapastanganan ang ginawa mo sa ama ko? Magsalita ka, paulit na tanong ng binata na habang nadidiinan sa galit ang mga balikat ng kura ay napapaluhod naman ito sa pagkapahiya sa maraming taong nakakakita sa kanila. Hindi ako. Maniwala ka. Wala akong ginagawang masama sa ama mo. Pagmamakaawa ng Franciscano na napaluhod na sa bigat ng mga kamay ng binatang pinamumulahan ng mukha. Hindi ikaw, pag-ulat na tanong ni Ibarra. Si Padre Damaso na hinalinhan ko, siya ang sisihin mo. Napatindig ang binata, pawisan itong tumalikod sa napalupasay na Franciscano. Tinalunton nito ang natatanaw na bahay. Nilapitan ng utusan ang kura at tinulungan itong tumindig. Kabanata 14, si Tasyo, baliw o pilosopo. Matapos iwanan ng sementeryo, nagpalaboy-laboy sa mga lansangan ng San Diego ang matandang lalaking naghahanap ng bungo ng asawa. Dati siyang estudyante ng pilosopiya na nagsaisang tabi sa pag-aaral sa pagsunod sa kanyang may edad ng ina. Ang pagtigil na iyon ay di sa dahilang wala silang pera o wala siyang utak. Natatakot ang matandang babae na baka sa kaaaral ay malimutan ng anak ang Diyos kaya nga pinapili ito kung alin ang higit na matimbang, ang pagpapare o ang paglayo sa kolehiyo. Sapagkat may naiibigan ng kasintahan, pinili nitong huwag ng mag-aral at sa halip ay pinakasalan ang babaeng minamahal. Magkasunod na namatay ang ina nito at pinakamamahal na kasuyo sa buhay.
Pagbabasa ng mga libro ang inatupag nito upang hindi maalala ang lungkot at pighati ng pangungulila, subalit naengganyo ito sa kaaaral at pagbili ng mga aklat, kaya napabayan na niya ang kayamanang namana. Magmula noon, tinatawag siya ng mga may kaya sa buhay na Don Anastasia o Tasyo, ang pilosopo, samantalang ang mga mapang Alaska na siyang nakararami ay pinangalanan siyang Tasyo, ang may sira sa ulo. Katulad na ng nasabi natin, mukhang darating ang malakas na bagyo. May gumuguhit na kidlat sa nagdidilim na langit. Mukhang napakasaya po ninyo, ang bati ng alkaldeng nakatsaketang alpaka habang hawak-hawak ang may adornong tungkod na simbolo ng awtoridad. Iyan ang totoo, masaya po ako sapagkat mukhang darating ang inaasahan ko. Ang bagyo, bakit maliligo po ba kayo? Pangiting tiningnan ng alkalde ang Mariusing nakasuotan ng kausap. Maliligo, hindi masama lalo na sa katulad kong nadapa sa basurahan. Pero higit pa sa paliligo ang mahalaga. Ano po yun? Ang kidlat na maaaring pumatay at sumunog. Bakit hindi delubyo ang hingin ninyo para magkapestehan na tayo? Karapatan lang po nating mapasama dyan. Natatandaan po ba ninyo na suhestyon ko sa bawat alkaldeng naluklak sa bayang ito sa nakalipas na 10 taon na bumili sana sila ng pararayos o panghuli ng kidlat? Pero ano po ang reaksyon ng mga kinaukulan? Pinagtawanan po nila ako. Sa halip na sumunod ay magarbo silang nagbilihan ng mga kwitis at nagbayad pa sa pagpapakalembang ng batingaw kahit na nga sabihing mapanganib ito, lalo na't salit-salit ang pagkulog at pagkidlat. Hindi ba kayo pa nga ang nagpakabit ng malaking batingaw sa tuktok ng simbahan ng Santa Barbara na siyang patrona ng bagyo? Hindi ba ninyo alam na tinamaan ng napakatalam na kidlat ang bayan ng Binyan base sa kasaysayan? At bakit? Tuktok ng simbahan ang tinamaan kasama ang higanteng orasan at ang altar sa ilalim nito. Hindi po ba kinakalambang ang batingaw ni Santa Barbara noon? Isang napakatalam na kidlat ang gumuhit sa kaitaasan. Napa Jesus, Maria, Joseph at Napa Santa Barbara ang alkalde. Napahalakhak si Pilosopong Tasyo sa pamumutla ng kausap. Dumiretso ang matanda sa simbahan. Sa loob, nakita niya ang magkapatid na humigit kumulang sa 7 at 10 taon. Sasabay ba kayo sa akin? Tanong ng matanda. Nagluto ang nanay ninyo ng hapunang angkop lamang sa mga praile. Hindi po kami papayagan ng sakristan mayor. Kailangan daw po naming maghintay hanggang alas 8, sagot ng nakatatandang kapatid. Sana po, makasweldo ako para may maibigay sa nanay. Humakbang papanhik ang magkapatid. Oh, saan kayo pupunta? Sa kampanaryo po para patugtugin ang batingaw para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa kampanaryo, mag-ingat kayo. Lalayo kayo sa batingaw kung bumabagyo. Luhaan ang mga mata ni Pilosopong Tasyo habang sinusundan ng tingin ang papanhik na magkapatid. Lumabas ang matanda sa simbahan. Nagtungo ito sa labas ng kabayanan. Habang naglalakad, may isang magtre-30 anyos na kaibigang nangangastila na nagbabasa ng aklat ang nag-iimbita sa kanya mula sa bintana. Ano po ba yung hawak ninyong aklat? Pasiga na tanong ni Tandang Tasyo. Ito po ba? Isa pong aklat na dapat basahin ng lahat. May pamagat pong ang mga hirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Pangiting sagot ng nag-iimbita. Napakahusay, natutuwang paghanga ng matanda habang pumapanhik ito patungo sa itaas na kinaroroonan ng nangangastilang kaibigan. Totoong napakatalino ng sumulat niyan. Kahanga-hanga, kailangan talagang basahin ni Newman, bulong sa sarili ng pilosopo. Ang matanda ay sinalubong sa may hagdanan ni Don Felipo Lino kasama ng may bahay na si Doña Teodora Vina. Si Don Felipo ang bise-alkalde ng bayan. Dumating na ang anak ni Don Rafael. Nakita ba ninyo sa sementeryo? Nakita ko nga po, hinahanap daw ng binata ang libing ng ama niya. Kaawa-awa naman. Nagkibit lamang ng balikat ang matanda. Wala po yata kayong nadaramang lungkot man lamang sa kasawian ng binata, paaring ng may bahay. Alam po ninyong 6 lamang ang nakipaglibing kay Don Rafael, at isa po ako roon. Kung natatandaan ninyo, ako po mismo ang nagtungo sa Kapitan General sa dahilang naging pipi ang lahat pati na awtoridad matapos lapastangin ang bangkay. Hindi ko po matitiis ang bangkay bagamat naniniwala akong kailangang pahalagahan ang tao habang buhay, hindi kung kailan pa namatay. Iniba ng may bahay ang tema ng usapan ng magtanong ito, nagpamisa po ba kayo para sa inyong nasirang asawa tulad ng payo ko sa inyo kahapon, paiwas na tanong ni Doña Teodora. Hindi po, pangiting sagot ng matanda.
Nakalulungkot po naman. May nagsasabi pong hanggang bukas ng alas 10 po pagalagala ang mga kaluluwa ng mga patay. Naghihintay raw sa mga dasal na magpapalaya sa kanila sa purgatorio. Sinasabi pong katumbas ng isang pamisa ang 5 o hanggang 6 na misa kung ordinaryong araw. Base ito sa sinabi ngayong umaga ng Kura Paroko. Espesyal po pala ang araw na ito, sarkastikong sabi ng matanda. Doray, awat ni Don Felipo. Alam mo namang hindi naniniwala si Don Anastasia sa purgatorio. Bakit po hindi? Marami po akong alam pati na sa kasaysayan ng purgatoryong sinasabi ninyo. Kasaysayan ng purgatorio, sorpresang sagot ng mag-asawa. Sige, sabihin nga po ninyo ang mga bagay-bagay na alam ninyo tungkol dito. Napatingin sa asawa si Don Felipo. Ipinaliwanag nito sa may bahay na hindi naniniwala sa purgatorio ang matanda. Bakit po hindi? Tanggi ng matanda. Maganda po ang ideyang nakapaloob sa salitang purgatorio. Na ipapakita pong mabuti ang relasyon ng mga namatay sa mga nabubuhay. Nagbibigay diin po na kailangang matulungan ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa pamamagitan ng magagandang gawa, mataimtim na panalangin at matapat na paglilimos. Kapag naisagawa po ang mga iyan depende sa pangangailangan ng kaluluwa, saka pa lamang magkakamit ng walang hangang kapatawaran ang sinumang nagdurusa at naghihintay sa pagpapatawad ng kalangitan. Bagamat may ilang hindi naniniwala sa katotohanan ng purgatorio, pati relihiyon ni Zoroaster na hindi naman Katoliko ay naniniwala sa ideyang kasama nito. Para kay Zoroaster, kailangang bigkasan ng ilang bahagi ng kanilang sagradong aklat na Avesta na kahalintulad ng ating Biblia, upang makawala sa purgatoryong kinaroroonan ng kaluluwa. Binibiyang diin din ni Zoroaster na kailangan ang mabubuting gawa bilang pag-aalay ng sinumang malapit sa kamag-anak na namatay. Ang hindi ko lang po talaga may sakmura ay ang diing ibinibigay ng mga kinaukulan sa pangungurakot sa mga inosenteng banal habang isinasangkalan nila ang purgatorio na sa takot ay nakukuhang mag-abuloy at magpamisa ng sunod-sunod. Tumindig ang matandang nanginginig ang buong katawan sa galit. Bumaba ito sa hagdan. Dali-dali itong lumabas sa karsadang di alintana ang kadilimang pinaliliguan ng malakas na buhos ng ulan. Sa pagsasalimbayan ng malakas na kulog at matatalim na kidlat isinurot ng matanda ang nagngangalit na mga daliri sa kalangitan at sumigaw. Nagproprotesta kayo Panginoon pero naniniwala pa rin ako na hindi kayo malupit na hahayaan na lang ang mga kaluluwang naghihintay at aasa na lamang sa panalangin ng mga nabubuhay. Kabanata 15, ang mga sakristan. Dumadagundong ang malalakas na kulog na sinusundan kaagad ng matatalim na kidlat. Para bang isinusulat ng Panginoon ang pangalan sa pamamagitan ng apoy sa natatakot na kalangitan. Sige ang pagbuhos ng ulan, sige rin ang naguhumiyaw na hangin sa kapaligiran. Sa tuwing makakapasok ang pansumandaling katahimikan, mauulinagan mo ang tunog ng batingaw na para bang dumaraing sa kalungkutan. Nasa ikalawang palapag ng simboryo ang 2 batang iniwan ni Pilosopong Tasyo. Ang nakababata, na may mabibilog na mga mata ay si Crispin. Ang nakatatanda naman na nanlalalim ang mga mata ay si Basilio. Mukhang takot na bubuntot-buntot sa nakatatandang kapatid si Crispin. Mapapansing maraming tagpi ang damit na suot ng makapatid. Hawak nila ang dulo ng lubid na kapag hinatak ay makapagpapatunog sa malaking batingaw na hindi mo maaninag sa kadiliman. Hatakin mo Crispin ang lubid, utos ni Basilio. Naglambitin ang maliit na katawan ni Crispin sa malaking lubid. Nag-uumir ito sa paghatak pero kahit gaanong pagsusumikap, mahinang tunog lamang ang narinig mula sa simboryo, parang bulong na biglang nilamon ng sunod-sunod na kulog. Sana, nasa bahay tayo kasama ang nanay. Siguradong hindi ako matatakot doon. Hindi nakakibo si Basilio. Malungkot at nag-aalala itong nagmamasid sa tumutulong kandila. Walang magbibintang sa akin doon na magnanakaw ako. Tiyak na hindi papayag ang nanay. Hindi rin niya ko hahayaang palo-paluin. Mariing hinawakan ng nakatatanda ang lubid. Hinatak ito ng ubod lakas habang nagngangalit ang mga ngipin. Dinig sa buong kabayanan ang pagkalembang na iyon sa batingaw. Ganito na lang ba tayo araw-araw ha, kuya, himutok ni Crispin. Sana, nagkasakit na ko sa atin. Sana magkasakit ako bukas at sa susunod na bukas. Pag nagkasakit ako, maalagan ako ng nanay at hindi na ko pababalaykan pa rito. Wala nang magbibintang sa aking magnanakaw. Wala na ring mananakit sa akin. Pwede ka ring magkasakit kuya. Hindi, mariing sagot ni Basilio. Mamamatay tayong lahat. Wala tayong kakainin.
Tiyak na malulungkot at iiyak ng iiyak ang nanay. Napatahimik si Crispin, matapos ang ilang sandali ay nagtanong ito. Magkano ba kuya ang tatanggapin mong sweldo sa buwang ito? 2 piso. 3 beses nila kong pinagmulta. Bayaran mo na kuya ang ibinibintang nila sa akin para hindi nila tayo tawaging magnanakaw. Sige na kuya, sige na. Naloloko ka na ba? Wala nang kakainin ang nanay. 2 onsa ang ibinibintang sa iyo ng sakristan mayor. Alam mo ba kung magkano ito? 32 piso. Binilang ng nakababatang kapatid ang 32 sa maliliit na mga daliri. 6 na kamay at 2 daliri. 1 daliri, piso. At sa bawat piso ay ilang 20 sentimo. 106 na 20 sentimos. 32 mga daliri, sabi ni Basilio. Tiningnan ni Crispin ang maliliit na daliri. 6 na kamay at 2 daliri. Napakaraming pera pala nito. Hindi ko kayang bilangin sa 3 araw. Pwede na sigurong ipambili ng maraming pangangailangan. Mga tsinelas, sombrerong pwedeng gamitin kung mainit ang araw, payong kung umuulan, pagkain at magagandang damit para sa iyo at para sa nanay. Sayang, sana ninakaw ko na nga. Crispin, galit na saway ni Basilio. Huwag kang magalit kuya. Sabi ng kura, papatayin daw ako sa palo kung hindi ko ilalabas ang pera. Kung ninakaw ko ang pera, pwede ko itong ibalik hindi ba? Kung ninakaw ko nga ito at naibigay sa inyo ng nanay, nakatutuwang may maipambibili kayong bagong borrow. Sana nga naging totoong ninakaw ko ang ibinibintang nila. Marahang hinatak ni Basilio ang lubid bago ito nagsalita. Nakakatakot na malaman ng nanay na pinagbibintangan ka. Tiyak na kagagalitan ka noon. Tiyak na hindi maniniwala ang nanay. Alam ko, 20 sentimo lang ang naadyonalduhan ko noong Pasko na pinakatago-tago ko. Pero kinuha pa rin ito ng kura. Sana, sabihin mo sa nanay na sinaktan nila ako. Ipapakita ko sa kanya ang mga pasa sa katawan ko. Tiyak na iiyak ang nanay. Tiyak na hindi niya paniniwalaan ang bintang sa akin bilang magnanakaw. Pero kung ipagpilitan ito ng kura, tanong ni Basilio. Dito na humagulgol ng iyak si Crispin. Sige na kuya, umuwi ka na lang mag-isa. Sabihin mo sa nanay na may sakit ako. Sabihin mo sa kanyang hindi ako uuwi. Huwag kang umiyak Crispin. Hindi maniniwala ang nanay. May inihandang hapunan daw sa bahay sabi ni Tandang Tasyo. Napatingala si Crispin, namilog ang mga mata at napatakam. Masarap na hapunan. Ayaw nila kong pakainin hanggat hindi ko raw nailalabas ang ninakaw ko. Pero paano kung maniwala ang nanay sa pagsisinungaling nila? Sana, kuya sabihin mo sa nanay na sinungaling ang sakristan at pati na ang kura. Lahat sila, kuya, sinungaling sila. Sabi nila, magnanakaw raw tayong dalawa kasi masama raw ang ating ama. Nagkatinginan ang 2 musmos nang may marinig na kaluskos. Ang sakristan mayor iyon na nang lumabas sa liwanag ay nagbigay takot sa 2 bata. Lalong nagsumiksik si Crispin kay Basilio. Basilio, minumultahan kita sa maling pagtugtog ng batingaw. At ikaw Crispin, hain ka makauuwi sa inyo hanggat hindi mo inilalabas ang ninakaw mo. Luhaang napasulyap si Crispin kay Basilio. Nakapagpaalam na po kami, mahinang pangahas ni Basilio at tiyak pong maghihintay ang nanay mamayang 8:00. Anong 8:00? 10:00 ka uuwi, parang haring diin ng sakristan mayor na may mahabang mukha at nasasalamin ng mga mata. Pero hindi na po maaaring maglakad ng 9:00. Napakalayo po ng bahay namin. Inuutusan ba ninyo ko? Galit na hinatak ng sakristan ang kamay ni Crispin at kinaladkad ito papuntang hagdanan. Maawa na po kayo, maawa na po kayo. 1 linggo na po naming hindi nakikita ang nanay namin, patakbong hagulgol ni Basilio, habang hinahawakan ang nagpupumiglas na mga kamay ni Crispin. Tinampal ng sakristan mayor ang mga kamay ni Basilio at isinalya si Crispin sa simyento. Huwag mo kong iiwan kuya, sigaw na nagmamakaawa ni Crispin. Huwag, papatayin nila ko, dinig sa buong simbahan ang sigaw na yun. Subalit patuloy ang matitipunong mga kamay sa paghila sa murang katawan pababa sa bawat baitang ng hagdan, pababa tungo sa kadiliman. Hindi nakapagsalita si Basilio sa narinig na mga sampal, sigaw, pagmamakaawa na unti-unting nauwi sa nakatutulig na katahimikan. Kailan kaya ako pwedeng mag-araro ng bukid, bulong niya sa sarili habang pababa sa hagdan. Nagngit-ngit pa rin ito, tinutunton pa rin niya kung saan dinala ang kapatid.
Sa may koro ay nolanagan pa niya ang impit na sigaw na nanay ko. Kuya ko, na biglang nawala ng malakas na napinid ang malaking pinto. Nagtatakbong pumanhik si Basilio. Nakasindi pa rin ang kandila na nagbigay sa kanya ng liwanag. Tinungo niya ang ikatlong palapag kung saan nakakabit ang kabilang dulo ng dalawang lubid. Pinagdugtong ito ni Basilio. Itinali ng nagmamadaling bata ang dulo ng pinagdugtong na lubid sa pinakahaligi ng berendilia. Buo ang loob ni Basilio. Hindi mo man lamang ito kakikitaan ng bahid ng luha. Sa dilim ng gabi, nagpadahusdos sa lubid ang isang kaluluwang nilamon ng kadiliman upang makipagkita naman sa inang minamahal. Ilang minuto lamang ang nakaraan, 2 putok ang pumailan lang sa kalawakan. Nagkatinginan na lamang ang maraming mga mata sa loob ng maraming bahay subalit walang sino mang lumabas sa kani-kanilang tahanan. Nagpatuloy na muli ang katahimikan. Kabanata 16, si Sisa. Nakatulog ang mayayaman at mahihirap sa gitna ng kadiliman. Ang mayaman sa kapayapaan, ang mahihirap sa pag-aagam-agam. Hindi nag-aalala ang mga mararangya sa dahilang alam na alam nila ang mga espesyal na litanya para sa mga nangamatay na mahal sa buhay. Nakapagsindi sila ng mga kandila sa harap ng mga sagradong imahen at handang-handa sila sa 3 misang pakikinggan kinabukasan. Kabaligtaran naman ang naranasan ng mga maralita. Sila na sa kahirapan ay nagkakaproblemang pagsamahin ang katawan at kaluluwa, ang sikmura at espiritu. Iniisip-isip nila na baka hindi pakinggan ng Diyos ang mga simpleng dasal nila sa malayang malayo sa mga memoryadong nobena at mga salmong sinasambit-sambit ng mga mayayaman sa isang lengguwaheng hindi nila alam. Si Sisa, na ina ni Basilio at ni Crispin ay naninirahan sa hindi kalaywang lugar mula sa bayan. Napakasal siya sa isang sabungerong gumun sa sugal at sanay sa materyalistikong buhay. Tanging ang 2 anak lamang nito ang nagbibigay ligaya sa kanya. Lagi ng malungkot na pagtatagpo ang nagaganap sa tuwing magkikita ang mag-asawa. Sinasabing higit na matimbang ang puso ni Sisa kaysa isip nito. Lagi na lang itong nagkakasiya sa pag-iyak at sa muling pag-ibig sa asawa. Para sa kanya, Diyos-Diyosan ang tingin nito sa asawa at mga anghel naman ang 2 anak niya. Alam ng lalaki kung gaano ito kamahal ni Sisa at katulad ng lahat ng nagpapanggap na Diyos, lalo itong nagiging kapretsyoso, lalo itong nagiging mapanakit sa kapwa-tao. Tandang-tanda ni Sisa nang sabihin nito sa asawa ang plano niyang ipasok bilang sakristan ng simbahan si Basilio. Magkano kaagad ang tanong nito, habang hinihimas-himas ang manok na panlaban. Hindi kaagad nakapagsalita si Sisa. Bilang isang ina, alam niyang kailangang matutong bumasa at sumulat ang mga anak niya. Mag-aalas 10:30 na ng gabi. Nagsasaing at nag-iihaw ng 3 tuyong tawilis si Sisa. Mababakas mo sa mga labi nito ang isang ngiti habang nagmamasid sa mga baga ng kawayang mamaya'y naririyan, mamaya'y mapaparam. Bata pa rin naman si Sisa. Mababakas na naging maganda rin ito noong bata pa. May mabibilog itong mga mata na katulad ng mga bintana ng kaluluwa ni na Basilio at Crispin na kapwa may mahahabang pilik mata. May kaunting katangusan ng ilong ni Sisa. Nakatatawag pansin ang kayumangging kaligatang kutis nito. Naroroon pa rin ang malalagang buhok na maganda pa rin sa pagkakapusod. Bagamat bata pang ang maituturing, tinatayang nagpahampak sa kanyang mapuputlang pisngi ang lungkot ng buhay na dinaranas niya. Nakikinikinita na si Sisa ang ligayang idudulot ng handa niya para sa mga anak, sa gabing iyon. Sino nga naman ang hindi mapapalunok sa tawilis na iniihaw niya? At ang mga sariwang kamatis na pinitas pa niya sa kanyang munting halaman, tiyak na magugustuhan itong pigain at pagsawsawan ni Crispin. Nagpapasalamat siya at nakahingi siya kay Pilosopong tasyo ng tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok. Tiyak na maglalaway si Basilio kapag nakita ito sa hapagkainan. Sa gabing iyon, mapuputing bigas na galing pa sa inanin niyang bukid ang isinaing ni Sisa. Isang pangkurang hapunan ang handa ng mapagmahal na ina sa masisipag na mga anak. Pero isang malas na gabi iyon. Hindi umaasa si Sisang darating ang asawa. Lamon ang ginawa nito nang malanghap ang sariwang kaning kasasaing. Naninibasib nitong inubos ang tapang baboy ramo, ang hita ng pato 10 ng tawilis at sariwang kamatis. Sige sa pagkain ang gutom na lalaki. Hindi nakakibong nakatanghod lamang si Sisa. Sa bawat subo ng asawa, parang nararamdaman ni Sisa na butot laman niya'y kinakain din ng asawa at dinadala sa bituka. Nang mabusog na, saka lamang nito itinanong ang mga anak.
Tama na yon kay Sisa. Kaligayahan na nitong magkaamor man lamang kahit kaunti ang asawa niya sa mga anak nila. Sa tuwa, naipangako niyang hindi na siya kakain sa gabing iyon. Alam niyang wala nang natira para sa mga anak niya. Kinuha ng sugarol na ama ang panabong na manok at umaktong aalis na. Ayaw mo ba silang makita? Mahuhuli lang daw ng kaunti ang mga bata, sabi ni Tandang Tasyo. Nakakabasa na si Crispin. Baka iuwi ni Basilio ang sweldo niya ngayong gabi. Nangislap ang mga mata ng bagabundong asawa. Aalis na ko. Ipagtabi mo ko ng pansugal ko. Tumulo kaagad ang ikinukubling mga luha ni Sisa. Pero nang muling maalala ang darating na mga anak, inayos niyang mabuti ang sarili. Pinilit na pasayahin ang mukha. Pamuli siyang nagsaing ng mapuputing bigas, kinuha niya ang natitira pang 3 tawilis. Inihaw niya ang mga ito. Tig-iisa, kalahati si Basilio at si Crispin, sa loob-loob niya. Alam kong gutom na sila. Sa haba ng lalakarin, natitiyak kong hindi na sila mamimili pa ng kakainin, rason ni Sisa sa sarili. Ibinabaw ni Sisa ang inihaw na tawilis sa mainit na sinaing upang hindi ito lumamig. Upang hindi mainip, umawit siya ng kondiman sa isang mahinang tinig. Bantulot na huminto sa pag-awit ang naghihitay na ina nang parang may kung anong bagay na kumurot sa puso niya. Inanino niya ang kadiliman sa labas. Napansin niya ang isang asong itim na mukhang bal isang aali-aligid sa harapan ng bahay. Dali-dali niyang isinara ang pinto. Binato ni Sisa ang aso. Tumatahol itong nagtatakbo. Hindi mapamahiin si Sisa pero maraming istorya siyang narinig na tungkol sa mga itim na aso. Nagdasal siya. Humingi ito ng tulong sa mahal na birhen. Nanalangin siyang sana'y protektahan ng ina ang mga anak niya, lalong-lalo na si Crispin. Parang isang ilusyon ang nakita niya sa may harapan ng kalan. Kukuya-kuyakoy sa mahabang upuan ng bunso niyang si Crispin na parabang nakatingin sa kanya, nakangiti, subalit may lungkot na ipinadarama ang mga mata. Nangalisag ang mga balihibo ni Sisa at lalong namulagat ang mga mata niya nang mula sa labas ay may maliliit na yabag na narinig siya. Nanay, buksan ninyo ang pinto. Madali inay, tinig iyon ni Basilio habang sunod-sunod sa pagkatok. Biglang napatakbo si Sisa sa pintuan. Kabanata 17, si Basilio. Binuksan ng gulilat na ina ang pinto. Bumulaga sa kanya si Basilio na hahapi-hapay. Sinikap ni Sisang magsalita pero parang napipi siya sa kalunos-lunos na eksenang nakita niya. Sinikap niyang yakapin ang anak pero wala siyang lakas. Hindi kaagad ito nakaimik. Subalit nang makita niya ng umaagos na dugo sa noo ng anak, napahagulgol ito ng ubod lakas. Huwag po kayong mag-alala, nanay, gagaling din po ito. Si Crispin nga po pala, naiwan sa simbahan. Naiwan. Tumanggo-tango si Basilio. Niyapos ito ni Sisa at hinagkan ng dugo ang noo. Iniwan mo si Crispin sa simbahan at duguan ang iyong noo. Sabihin mo kung ano ang talagang nangyari, anak. Pinaiwan po ng sakristan mayor si Crispin. Hindi raw po ako makaalis hanggang 10:00. Tumakas po ako, kasi gabing-gabi na. Baka ako hulihin ng mga gwardya sibil. Pagdaraan ko nga po sa may kampo, sinigawan po ako ng mga sundalo ng Quayan Vive. Tumakbo po ako, pinaputukan. Dumaplis po ang bala sa noo ko. Inisip ko pong baka hulihin din ako tulad ni Pablo na nagkasakit sa matagal na palo at hambalos na ipinarusa sa kanya sa kulungan. Naku po ang anak ko, luha ang sabi ni Sisa habang sinisipat ang dugo ang noo ng anak. Isang hibla na lamang at maaaring nawala ka na sa buhay ko. Mga walang pusong sundalo, hindi man lang sila nakaalalang may mga inang naghihintay sa mga batang paslit na katulad mo. Nay, huwag po ninyong ipagsasabing hinabol ako ng mga gwardya sibil. Magsinungaling po kayo, sabihin ninyong nahulog ako sa puno kaya may sugat ang noo ko. Matapos gamutin ang sugat, inusisa ni Sisa kung bakit naiwan sa kumbento si Crispin. Napatingin si Basilio sa nakakunot noong ina. Isinalaysay ni Basilio ang buong pangyayari tungkol sa nawawalang pera. Sinigurado nitong wala siyang babanggiting anuman tungkol sa pagkaladkad at panggugulpi ng sakristan mayor sa bunsong kapatid. Kaawa-awang Crispin, luha ang sabi ni Sisa, ano ang akala nila sa atin? Totoong mahirap nga tayo, pero hindi nangangahulugang ang lahat ng masamang nagaganap ay dapat ibunton sa mga pobreng tulad natin. Nakatingala at pinagmamasdan lamang ni Basilio ang maamong mukha ng ina. Kumain ka anak, may mainit na kanin at pritong tawilis akong inihanda para sa inyo. Hindi po ako gutom, inay.
Nauuhaw lang po ako. Alam kong ayaw mo ng tawilis anak. Naghanda ako ng masarap na pagkain para sa inyo pero dumating ang tatay ninyo. Dumating po ang tatay. Biglang sinipat ni Basilio ang mukha at mga braso ng ina. May hinahanap ito. Kaagad nalungkot si Sisa. Alam niyang may kakaibang tono ang tanong ng anak. Dali-daling idinagdag nitong, "Oo, dumating siya. Alam mo bang itinanong kayo ng ama ninyo? Gustong-gusto niya kayong makita. Gutom na gutom siya kaya hinayaan kong ipakain sa kanya ang inihanda ko para sa inyo. Sabi niya, kung lagi raw kayong magiging mabuting bata, kamukha noon, titiyakin daw niyang magsasama-sama tayong muli. Pero hindi po kaya mabuti kung tayong tatlo na lamang ni Crispin ang magsama-sama. Umiiyak po kayo, inay, hindi ko po sinasadya." Hindi napilit ng inang pakainin si Basilio. Isinara ni Sisa ang bintana ng kanilang dampa. Tinabyunan nito ng abo ang mga baga sa kalan. Lumuhad sila at nagdasal. Habang patuloy sa pananalangin si Sisa, pata ang katawang humiga si Basilio sa tabi ng ina. Magkahalong init at lamig ang naramdaman ni Basilio. Kahit ipikit ng mariin ang mga mata, parang nakikinikinita pa rin nito ang naiwang kapatid sa kumbento. Sa sobrang pagkapagod, mahimbing na nakatulog ang musmos at nanaginip. May isa raw madilim-dilim na kwartong naiilawan. Magkausap ang kura at ang sakristan mayor. Kitang-kita niya sa panaginip na may hawak na baston ang kura at nagkukumpas na parang galit na galit. Nakita rin niya sa panaginip na takot ang isang batang lalaki na walang iba kundi si Crispin. Nanginginig ito habang tinatanong ng kura. Lalo raw nagalit ang kura. Pinagpapalo nito si Crispin na nagtago sa likod ng sakristan mayor. Nahawakan ng sakristan mayor ang kamay ni Crispin na kinaladkad sa harap ng kura. Nagsisigaw at humihingi ng saklolo ang musmos na kapatid. Palo rito at hambolos dyan ang ginawa ng kura. Nagwawala si Crispin, minsang maninipa, minsang magpapagulong-gulong sa sahig, minsang babalander sa sulok ng kwarto, minsang tatayo sa pagkakatamba. Mapapairi ito, sasangga ang maliliit na mga kamay sa malalakas na mga palo ng baston, tatayo, babagsak na muli sa sahig hanggang sa maging parang ulo sa sakit na dinaranas ay sumugod ang musmos sa mga mapang api at kinagat ng mariin ang kamay ng kura. Nagsisigaw sa sakit ang kura. Galit na kumuha ng isang malaki-laking pamalo ang sakristan mayor at hinambalo sa ulo ang humihingal sa galit na musmos. Walang malay na bumagsak ito sa sahig. Pinagsisipa ng kura ang bata na hindi na nakararamdam ng sakit. Umuungol si Basilio sa parang totoong-totoong panaginip. Niyugyug ni Sisa ang anak. Basilio, Basilio, nanaginip po ako. Isang masamang panaginip. Bakit? Anong panaginip iyon? Sabihin mo sa akin, hindi ako makakatulog, Basilio. Napanaginipan ko pong makikigapas tayo sa isang malawak na bukid na ubod ng dami ng bulaklak. May mga basket pong puno ng palay ang mga babae, kasama ng maraming bata. Hindi ko na po matandaan ang iba. Hindi na nagpilit si Sisa. Hindi ito naniniwala sa mga panaginip. Inay, sabi ni Basilio matapos ang ilang sandali ng katahimikan, may plano po akong naiisip. Anong plano? Ayoko na pong magtrabaho sa kura. Ha? Pagtataka ni Sisa. May nakapagsabi po sa akin na kada rating lamang ng anak ni Don Rafael mula sa Espanya. Nakasisiguro po akong kazambuti rin siya ng kanyang ama. Paggaling ko, pupuntahan ko siya at magmamakaawang maging pastol ng mga baka at kalabaw niya. Alam kong makakaya ko ng magtrabaho sa pastulan. At si Crispin, ipapasok ko po siya kay Tandang Tasyo para matutong bumasa. Mabait pong tao ang matandang iyon. Nakikita ko po itong mataimtim na nagdarasal at seryosong lumuluhod kung walang taong nagpupunta sa simbahan. Hindi na po ako magsisilbi sa kura. Wala naman po kaming kinikita roon, kaltas pa ng kaltas sa maliit na sweldo namin. Kapag naging pastol na po ako, pagbubutihin ko po ang trabaho ko para lalo akong mapalapit sa anak ni Don Rafael. Kung maayos po ang pagpapastol ko, baka pwede po akong gumantas ng baka. Tiyak pong magugustuhan ni Crispin ang sariwang gatas. Kung mahusay po ang trabaho ko, umaasa akong ibibigay sa akin ang isa sa mga bakang aalagaan ko. Kapag nangyari ang ganoon, patatabain po natin ang baka tulad ng pagpapatabang ginagawa natin sa inahing manok natin. Kaya ko na rin po sigurong mamites ng prutas sa gubat para ipagbili sa bayan kasama ng mga gulay na aanihin natin sa likod bahay. Gagawa rin po ako ng mga bitag para makahuli ng mga kambing gubat.
Mangingisda rin po ako sa ilog at mangangaso paglaki ko. Pwede rin po akong mangahoy upang may maipanggatong sina Don Rafael. Tiyak na matutuwa po ang anak nito sa kasipagan ko. Siguro po naman paglaki-laki ko, hindi siya tatanggi kung hihingi ako ng kapirasong lupang mapagtatamnan ko. Kapag dumating iyon, magtatanim ako ng tubo o mais. Hindi na po kayo magkakanda-kuba sa kakatahi hanggang madaling araw. Makapagbibihis po tayo ng magaganda tuwing Pasko at makakakain po tayo ng karne at malalaking isda. Magiging masaya po tayo araw-araw, magkikita-kita palagi. Paglaki po ni Crispin, ay padadala po natin siya sa Maynila para mag-aral. Magtratrabaho po ako para suportahan siya. Magiging doktor siya, inay. Mahigpit na niyakap ni Sisa ang anak. Napansin ni Sisang hindi man lang napasama sa mga pangarap na iyon ni Basilio ang kanyang ama. Napakagatlabi ang ina at pinangiliran ng luha. Inulit-ulit ni Basilio ang mga pangarap na iyon sa kanyang nakatitig na ina, hanggang sa mahimbing ito kasama ang makukulay na pangarap na kanyang ipinipinta. Hindi na nakatulog ng gabing iyon si Sisa. Kabanata 18, Mga kaluluwang nagdurusa. Mag-aalas 7 na ng umaga nang matapos ni Padre Salvi ang huli sa 3 misang maaaring isagawa ng sinumang pari kung Todos los Santos. Mukhang may sakit si Padre Salvi, anasan ng mga nagmamasid na deboto. Hindi nila nakita rito ang dating magilas na galaw, eleganteng tindig at lohikal na pananalita. Daling-dali na nagpalit ito ng kasuutan sa likod ng sakristya na hindi man lamang tumitingin kan inuman. Nakatitiyak tayo, bulong ng mga sakristan sa isa't isa, uulan na naman ng maltahan. Lumabas ng sakristya si Padre Salvi at dali-daling nagpunta sa kalapit na parokyang bahay tirahan nito. May mga manong at manang na nakaupo sa nakahilerang bangkok. Hinihintay nila si Padre Salvi. Nang makita nilang dumarating ito, tumayo sila bilang respeto. Si Manang Rufa, tagatala ng confraternidad na nag-akmang hahalik ng kamay ay napahiya ng baliwalain ng pare ang paggalang na ibinibigay nito. Nabanggit naman ni Manang Sipal na gusto raw niyang mangumpisal sana at makapagkumanyan upang makakuha ng dagdag na indulhensya pero hindi pumasok sa kumpisalan ang mukhang nagmamadaling si Padre Salvi. At sapagkat indulhensyuya ang nabuksang paksa, nagkani-kanyang opinyon sina Manang Rufa, Manang Sipa, Manang Juana at Manong Pedro kung paano napapadami ang nabanggit na indulhensya. Base kay Manang Juana, kailangan niya ang maraming indulhensya para sa kaluluwa ng kanyang asawa. Ayon naman kay Manang Rufa, kailangang alista ang mga indulhensyang tinatanggap. Binigyang diin niya kay Manang Juana na sapat na ang isang indulhensya plenaria upang kunin sa purgatorio ang asawa nito. Para naman kay Manang Sipa, marami raw indulhensya ang tinatanggap niya sa pagiging mautak, sistematiko at maabilidad. Sa tuwing nakakabasag daw ng pinggan, baso o tasa ang mga katulong niya, ipinagdarasal daw niya ang mga ito ng mahahabang panalangin na may karampatang indulhensya. Sa kanya raw naman uuwi ang indulhensya bilang kabayaran sa nabasag na pinggan, baso at tasa. Para kay Manong Pedro na namumuno sa confraternidad, naniniwala siyang hindi mararamihan ang mga indulhensyang nakukuha niya, bilang tinitingalang puno ng samahang panrelihiyon, at ikalawa, sa dahilang maraming eskapularyo at rosaryo ang nakasabit sa leeg nito. Para bang nagbabadya na nasusukat ng mga dekorasyong panrelihiyon ang dami ng indulhensyang tinatanggap ng isang Katoliko. Sa mga nagsala sa labat na opinyon tungkol sa indulhensya, napalayo ng kaunti ang usapan, inesenteng nagtanong si Manang Juana kung paano dapat dasalin ang 3 ama namin, 3 aba Ginoong Maria at 3 sumasampalataya na karaniwang nakikita sa mga aklat dasalan. Dadasalin daw ba ito ng sunod-sunod o pagbabalik-balikan? Kailangang pagbalik-balikan, diin ni Manang Sipa. Hindi ganyan Manang Sipa. Hindi dapat paghaluin ang mga lalaki sa mga babae. Lalaki ang ama namin, babae ang aba Ginoong Maria at bata ang sumasampalataya ako. Teka, Manang Rufa, parang kanin, ulam at sausawan sa nagugutom na mga santo ang ama namin, aba Ginoong Maria at sumasampalataya. Nagkakamali ka. Kung ganyan kang magdasal, tiyak na hindi ka pakikinggan. Magtigil ka, nakatitiyak akong walang mararating ang pagnonobena mo. Diyan ka nagkakamali, nawalan ako ng isang biik kani-kanina lang. Nagdasal ako kay San Antonio at nakita ko kaagad ito. Kaya hayon, naipagbili ko kaagad at nagkapera tuloy ako, pagmamalaking sabi ni Manang Rufa. Totoo nga pala,
Naisitsit sa akin ng kapitbahay ninyo na nawalan daw sila ng biik. Yun na siguro ang ipinagbili ninyo. Magtigil ka, hindi mo ko katulad. Naawat ng Pangulo ng Confraternidad ang mga manang na muntik ng magsabunutan. Mag-aaway-away ba tayo sa isang biik lamang? Ano na lamang ang sasabihin ng mga kalaban nating miyembro ng Confraternidad? Napatahimik ang lahat sa madamdaming sinabi ng namumunong manong. Nagpatuloy ito sa pagsasalita ng maramdamang nakikinig sa kanya ang lahat. Ipatatawag tayo mamaya ng kura. Kailangang sabihin natin sa kanya kung sino ang napili nating magsesermon base sa listahang ibinigay niya sa atin. Si Padre Damaso ba? Si Padre Martin o ang coadjutor? Ang coadjutor, bulong ni Manang Juana. Hindi marunong magsermon ng coadjutor. Mas mahusay si Padre Martin, susog ni Manang Sipa. Si Padre Martin, pag-aalinlangan ng isa pang manang. Walang boses yun. Mas mahusay si Padre Damaso. Tama ka. Tama ka. Higit na magaling si Padre Damaso. Komedyante na, may boses pa. Pagsang-ayon ni Manang Rufa. Pero hindi namin siya maintindihan, nakapangunot nung sabi ni Manang Juana. Kailangan sa sermon ng lalim. Basta ang mahalaga, maganda siyang magsalita sa pulpito. Sa papasok si Sisa na sunong ang isang bakol sa ulo. Binati niya ang mga babaeng nangaghihintay doon at dali-daling pumanhil. Aba kung makapapanhik siya, tayo rin, nanlalaki ang mga matang sabi sa isa't isa ng mga manang na naroroon. Nagkatinginan sa inggit ang mga kababaihang naghihintay. Habang papanhik sa hagdan, kinakaba-kabahan at nagdadalawang loob si Sisa. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin sa kura upang mapaglubag ang kalooban nito. Magmamadaling araw pa lamang kanina ay gumising na si Sisa. Namupol siya sa likod bahay ng mga sariwang gulay na maayos niyang inihalayhay sa isang basket na nasasap na ng mga dahon ng saging. Inadornuhan pa niya ang basket ng mga sariwang bulaklak na inaasahan niyang kasisiyahang makita ni Numan. Namupol din siya ng mga pako sa ilog. Natitiyak niyang magugustuhan ng kura ang mga sariwang pako para sa ensalada. Sapagkat kura ang makakaharap, pinili ni Sisang isuot ang pinakamagandang baro nito. Hindi na ginising ni Sisa ang natutulog pang anak. Nag-aagaw pa ang dilim at liwanag ay ginaygay na ng ina ang daan patungo sa simbahan. Pasilip-silip sa paligid si Sisa habang pumapanhik. Dinadasal niyang kahit kaunting ingay ay may marinig sana siya sa kanyang pag-akyat. Umaasa itong makaririnig ng isang maliit na tinig mula sa isang maliit at inesenteng batang inaalala niya mula pa kagabi. Bigo si Sisa sapagkat wala siyang narinig na anuman kaya dumiretso siya sa kusina. Naroroon ang mga katulong at mga sakristan. Iginala niya ang kanyang paningin. Wala roon ang hinahanap niya. Binati niya ang mga katulong. Nagkibit-balikat lamang ang mga ito. Malamig na pagtanggap, parang walang nakita. Ibinaba ni Sisa ang bakol at nagtanong kung saan maaaring ilagay ang dalang mga gulay. Kahit na saan, pagalit na anggel ng kusinerong naghihamalmol ng isang kapon. Hindi man lang nito tiningnan ang pawisang si Sisa. Marahang ibinaba ng nagugulumihan ng ina ang mga gulay. Inayos at inihanay niya ang mga sariwang talong, ampalaya, patola, sarsalida at mga pako sa mesa. Ipinatong niya sa mga ito ang mga naggagandahang bulaklak na totoo namang makagagalak sa sino mang nahahapis. Urong-sulong na lumapit si Sisa sa katulong na mukhang pwedeng kausapin di tulad ng kusinirong totoo namang bugnutin. Maaari bang kausapin ang kura? Lakas loob na pakiusap ni Sisa. May sakit, bulong ng katulong. Si Crispin, nasa sakristya ba? Namilog ang mga mata ng katulong. Si Crispin, bakit, wala ba siya sa inyo? Huwag kayong maglubid ng kasinungalingan. Nasa bahay si Basilio, naiwan si Crispin dito. Gusto ko sana siyang makita. Oo nga, naiwan nga pala siya dito. Pero sandali lang, sumunod siya kay Basilio. Nagnakaw siya ng maraming bagay. Kaninang ang umaga, pinapunta ako ng kura sa constabularia. Baka nasa inyo na ang mga sundalo. Kailangang managot ang mga anak ninyo. Hindi nakapagsalita si Sisa. Napamulagat ang kanyang mga mata. Nanginag ang buong katawan niya. Nabingi siya sa kanyang narinig. Pinilit niyang magsalita subalit walang impit mang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Mabait na may bahay ka pero ubod ng sama ang asawa mo, dugtong ng kusiniro. Pag-ingatan mo ang mga anak mo lalo na yung maliit. Nakatitiyak akong susunod ito sa yapak ng asawa mo. Napangwingoy sa iyak ang kaawa-awang si Sisa.
Nangapos ang hiningang napaupo ito sa bangkong malapit sa mesa. Huwag ka diyang magngangalngal, sigaw ng kusinero. May sakit ang kura. Bumaba ka na at doon ka sa karsada mag-iiyak. Baba na. Pinagtulakan nila pababa si Sisa. Tumambad sa mga nag-uusyosang manang ang luha ang ina. Itinakip kaagad ng kaawa-awang si Sisa ang tibabal sa kanyang mukha. Walang lingon likod na nilisan niya ang nakapapasong tingin ng mga yusoserong manang na nanggagalaiti sa katsismisen. Sa karsada, ipinagpatuloy ni Sisa ang kanyang pananangis. Kabanata 19, Karanasan ng isang guro. Sa isang drama, hindi alam ng masa kung sisigaw sila o makikialaluya. Nagbayad sila ng tiket para sa isang silya. Kailangang masiyahan sila, kahit na nga magloko-lokohan ka. Tahimik ang lawa, para bang hindi ito napasama sa isang sigwa ng nakaraang gabi. Masasalamin pa rin dito ang nakapaligid na mga bundok. May refleksyon din dito ang mga abuhing bangkang inihahanda ng mga mangingisda. Maaninaw rin ang mga kasko at paraw na handa na ring maglalayag. Nagmamasid sa lawa ang dalawang kaluluwang kapwa luksa ang kasuutan. Si Ibarra yon at ang guro. Diyan itinapon ang bangkay ng inyong ama. Diyan kami sinamahan ng supultorero. Kami ni Teniente Guevara. Ginagap ng mga palad ni Ibarra ang mga kamay ng guro na para bang nagpapasalamat sa pakikiramay. Hindi po kayo dapat magpasalamat. Marami po akong pabor na tinatanaw sa inyong ama. Dumating po ako ritong walang kakilala, walang rekomendasyon at walang pangalan. Umalis po sa pagkaguro ang hinalinhan ko. Naganyak po itong magtinda na lamang ng tabako. Tinulungan ako ng inyong ama. Ikinuha ng isang bahay. Ibinigay niya ang lahat ng kailangan ko sa pagtuturo. Pinangarap niyang matuto ang lahat ng mga bata. Nakatutuwang isiping binibisita niya ang paaralang pinagtuturuan ko. Namimigay ng mga sensilyo sa mahihirap at masisipag na mga bata. Namimigay din siya ng libro at papel. Subalit katulad ng maraming mabubuting biyaya ay nagtatapos din kaagad. Unti-unting ibinaba ni Ibarra ang sombrero at matamang nagdasal. Pamuli niyang hinarap ang kausap at nagwikang. Sinabi ninyong tumulong sa mahihirap ang aking ama. Ano po ang kinahinatnan ng pagtulong? Ginagawa po ng mga bata ang magagawa nila. Nagpapatuloy po sa pag-aaral kung nakakaya nila. Ano ang ibig ninyong sabihin? Sira-sira po ang mga baro nila. Madarama ninyo ang lungkot sa malalamlam na mga mata. Mga ulong nakayuko. Mga kaluluwang pinagdurusan ng pagdaralita. Nanatiling tahimik si Ibarra. Ilang bata mayroon kayo sa eskwelahan? Mataman itong tanong sa guro. 200 po sa listahan pero 25 lamang sa klase. Paanong nangyari ang ganoon? Patak ang usisa ni Ibarra. Malungkot na napangiti ang guro. Ang pagsasabi po sa inyo ng mga dahilan ay pagkukwento sa inyo ng isang napakahabang istorya. Pinag-isipan ko pong mabuti na totoong higit na dakilang isagawa ang mga pangarap ng aking ama kaysa ipagdalamhati ko siya at ipaghiganti ang sinapit. Naging himlayan po niya ang lawa na bahagi ng kalikasan at ang mga kaaway niya ay ang bayan at ang kura. Pinatatawad ko po ang una sa kawalan nito ng muwang at inirerespeto ko ang ikalawa sa suta ng suot niya. Gusto ko pong dakilain ang alaala ng aking yumaong ama sa lubos na pag-unawa sa mga problemang sumasagabal sa pag-unlad ng edukasyon dito. Tiyak pong matutuwa ang mga kababayan ninyo kung inyong ipagpapatuloy ang napasimulan ni Don Rafael. Mga sagabal po ng edukasyon ang itinatanong ninyo. Marami po. Una na rito ang kawalan ng motibasyon ng mga kabataan upang ipagpatuloy ang pag-aaral. At ikalawa po ang oras na ginugugol ng mga anak ng magsasaka sa pag-aaral. Paano pong masusunod ang ganyan dito kung kumakalam naman ang tiyan ng mga kabataan sa hirap na dinaranas? Memorya po sila ng memorya ng Kastila sa loob ng klase pero hanggang memorya na lamang ang kinahihinatnan ng pag-aaral. May maitutulong po kaya iyan sa aktwal na buhay ng mga pobreng kabataan natin? Nakikita po ninyo ang kamalian. Ano po ang pinagsikapan ninyong gawin upang itama ang mali? Iniling-iling ng guro ang ulo. Hindi po kayang labanan ng isang guro lamang ang gahiganteng mga puwersa. Kailangan ko po ang isang eskwela na mapagtuturuan, hindi po eskwela-eskwelahang nasa silong ng parokya at katabi ng karwahe ng kura. Gustong-gusto ng mga batang magbasa ng malakas pero naiistorbo po ang pagsisiyesta ng kura na padabog na bababa, magsisisigaw at magagalit sa mga mag-aaral. Pati ako na guro nila ay tatanggap ng masasakit na insulto. Sapagkat hindi ko po mabigyang diin ang aking karapatan sa ganitong mga sitwasyon,
nababawasan po ang paggalang sa akin ng mga batang tinuturuan ko. Kailangan po ng isang gurong katulad ko ang pangalan, ang awtoridad, ang dignidad. Kailangan po ng isang kagalang-galang na guro ang kalayaan sa maraming bagay. Kalayaang magpasok ng makabagong reforma sa ngalan ng edukasyon. Pero ano po ang laging kinahihinatnan ng mga pagbabagong isinasagawa ko? Lagi at lagi po itong pinagtatawanan, nililibak, winawalang halaga. Isa na po rito ang karanasan ko sa pagtuturo ng Kastila. Alam ng lahat na pinag-uutos ito ng pamahalaan. Isinabalikat kong ituro ito sa mga bata. Sinikap ko pong praktikal na ituro ang lengguwaheng ito. Nilaktawan ko po ang mga mahihirap na tuntunin sa pagsisikap na pang-araw-araw na magamit ang mga pariralang Kastila. Ilang linggo lang po ay nakakaintindi na at nakapagsasalita na kahit kaunti ang higit na matatalino sa mga batang tinuturuan ko. Maganda ang tunguhin ng pag-aaral namin ng Kastila pero nabagabag po ako nang ipatawag ako ni Padre Damaso sa Sakristan Mayor. Dali-dali po akong pumanhik sapagkat naaalala kong baka magalit siya kung mahuli ako. Binati ko po siya sa Kastila. Binawi niya kaagad ang kamay na idinuldol niya sa mukha ko upang pagmanuhan, upang halikan. Malakas pong halakhak ang narinig ko na parabang patungkol sa pangangastilang ginawa ko. Napahiya po ako sa sakristang naroroon. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Sarkastiko pa rin sa paghalakhak ang kura. Nagpanting po ang tenga ko pero naisip kong mabuti pa rin akong Kristiyano na hindi dapat makalimot sa wastong kaasalan. Tatanungin ko sana siya subalit painsulto siyang nagsabing, "Buenos dias, ha? Buenos dias. Marunong ka na palang mga Astila." Nag-init po ang buong katawan ko. Para pong may tumamang kidlat sa utak ko. Lalapitan ko po sana siya at pagsasalitaan subalit pumagitna po ang Sakristan Mayor. Tumayo po ang kura at pasigan na nagsabing, "Hindi para sa inyo ang Kastila. Kailangang maging kontento kayo sa lengguwahe ninyo. Kilala mo ba si Sir Wela? Guro siyang nagtayo ng eskwela kahit hindi marunong bumasa." Inuulit ko, hindi siya marunong bumasa. Nagtiim ang mga bagang ko. Gusto ko siyang pahintuin subalit pumasok kaagad ito sa silid at malakas na isinara ang magibagibang pinto. Pinawisan ako ng malapot. Ano nga ba ang magagawa ko? Makapangyarihan ang kurang ito. Tinitingala siya sa simbahan, nirirespeto sa politika, pinangangalagaan ng korporasyon, kinatatakutan ng pamahalaan, mayaman, makapangyarihan, pinakikinggan, pinaniniwalaan at pinupuntahan ng sinuman. Kapag ininsulto ako ng kurang ito, kailangang tumahimik ako. Sa pagsagot ko, nakatitiyak akong matatanggal ako sa trabaho at kung wala na ako, paano pa uunlad ang edukasyong pinangarap ng ama ninyo? Kailangan kong mabuhay. May ina akong dapat tustusan. Sa pagsunod sa mga kapritsyo ng kura, kailangan kong talikuran ang sariling konsyensya at sariling pag-iisip. Ano po ang nadama ninyo matapos ipamukha sa inyo ang mga insulto at kawalan ng pagpapahalaga? Magmula po noon, parang tinabangan na ako sa propesyong napili ko. Naghanap din po ako ng ibang mapapasukan tulad ng ginawa ng nauna sa akin subalit maraming alalahanang pumapasok sa aking katauhan. Naririyan nga po ang aking ina na tumasto sa ikapagtatapos ko ng kurso sa pagtuturo. 3 taong pagtitiis din po niya iyon. Hindi ko po napayagang palungkutin ang aking ina. Mahalaga pong nalaman niyang ang natapos kong propesyon ay kagalang-galang, kanais-nais isakatuparan at nakapagdudulot sa akin ng kasiyahan, mga kaibigan, paggalang ng bayan. Natitiyak ko pong malulungkot siya kung iiwanan ko ang pagtuturo. Totoong isang personal na pakikitunggali po para sa akin ang manatili sa loob ng klase. Mula po nang insultuhin ako ng kura, lalo po akong nagsikap na matuto pa. Gabi at araw ay lalo kong pinaghusayan ang pag-aaral ng Kastila at lahat ng bagay na may relasyon sa aking propesyon. Pinahihiram po akong lagi ng matandang pilosopo ng mga aklat. Basa po ako ng basa. Analisa ng analisa. Marami po akong natutuhan. Marami po akong nakitang kamalian sa dati-rati mga katotohanan ng aking pinanghahawakan. Isa na po rito ang pamamalo. Ito po ang simbolo ng mabuting edukasyong kinagisnan natin. Pero sa aking pagsusuri, iyang pamamalo po ay nakapagdudulot ng ibayong takot. Kailangan po ng tunay na edukasyon ang pagsasaalang-alang ng pagtitiwala sa sarili ng bawat mag-aaral. Kailangang mapahalagahan ng bata ang dignidad niya bilang tao.
Paano na lamang niyang mabibigyang diin ang pagpapahalaga sa sarili kung nakikita niya palagi ang palmeta na pisikal na didisiplina sa kanya? Obligasyon po ng edukasyong ihasik sa puso at isip ng mga kabataan ang tunay na pagtitiwala, kapanatagan at pagpapahalaga. Naobserbahan ko pong ang sino mang hinagupit ng mga palo ay natutuwang makarinig ng isa pang pinapalo. Naikikintal po sa bawat kabataan ang tuwa at kagalakan na may nasasaktang iba. Taliwas po ito na hangarin natin ang bawat kabutihang dapat makamtan ng ating kapwa. Kailangan pong magdusa rin tayo kung may nasasaktang iba. Hindi natin kailangang humalakhak at magpakaligaya. Pinangarap ko pong ibahin ang konotasyon ng kartilya na dating itim na aklat na tigmak sa luha ng mga bata. Kailangan pong magsilbi itong aklat na magiging pinto ng maraming magagandang lihim. At ang eskwela, hindi po ito lugar ng kalungkutan at takot. Kailangan ang magsilbi po itong lugar na gaganyak sa kabataan upang hanapin ang katalinuhan sa pamamagitan ng katuwaan. Unti-unti ko pong inalis ang pamamalo. Inihalili ko po ang pagbibigay halaga sa bawat isa. Kapag ipinagwalang bahala ng estudyante ang isang leksyon, binibigyang diin ko po ang kawalan ng determinasyon ng bata. Hindi ko po binabanggit ang kawalan nito ng kakayahan. Pinapaniwala ko po sila na magagawa nila ang mga araling dapat matutuhan sa pamamagitan ng sistematikong pag-aaral. Pinatunayan nila sa sarili nila na totoo nga namang kung gugustuhin ay maaaring gawin. Hindi kaagad nasakiyan ng mga bata ang bago kong estratehiya. Marami rin naman ang huminto muna sa pag-aaral. Ipinagpatuloy ko ang pagbibigay ng inspirasyong mag-aral sa lahat, na marami silang dapat patunayan sa sarili, na maaari nilang matutuhan ang maraming bagay na kapaki-pakinabang kung gugustuhin lamang nila. Unti-unti, nagka-interes ang mga bata. Ang mga umalis ay unti-unting nagbalikan sa eskwela. Lahat ng mga batang pinuri sa klase ay lalong nagsikap mag-aral. Sa araw-araw, lalong nadagdagan ang kanilang kaalaman. May ngiti sa mga labi ng mga bata. Alam nila na may pagkatutong nagaganap sa loob ng klase. Biglang kumalat sa buong bayan na hindi raw po ako namamalo. Ipinatawag po uli ako ng kura. Sa pangambang baka maulit ang eksenang naganap sa pangangastila ko, binati ko po siya ng walang kabuhay-buhay sa wikang sarili. Seryoso po siya. Bakit daw po kinukonsinti ko ang mga bata? Bakit hindi daw po ako namamalo? Hindi ko raw po ba alam na ang amang hindi gumamit ng pamalo ay may galit sa bunso? Kailangan daw pong sumunod ako sa matandang sistema ng pagtuturo kung saan kailangang maghari ang pamamalo at kapag hindi raw ako sumunod, mapipilitan siyang sulatan ng alkalde. Nadagdagan po ang kalungkutan ko nang magpuntahan ang mga magulang sa eskwelahan. Galit na galit po silang kinumentahan ako. Kakaiba raw po ang mga gurong dinatnan ng kanilang mga ninuno. Mga guro raw po ang mga iyon na kagalang-galang at marunong patayuin ang mga nakayukong puno. Mababagsik daw. Gumagamit daw po sila ng pamalo. Mga dekalibreng guro raw na may edad na, may malawak na karanasan at bakal na mga kamay. Binigyang diin nila si Don Catalino na nagtatag ng paaralan. Isang guro raw itong mabagsik at malakas manghagupit. Mga dekalidad na lalaki at mga pare ang bunga ng kanyang pamamalo. Ipinamukha po sa akin ng mga magulang na kung hindi paghahagupitin ang kanilang mga anak, mapipilitan daw silang patigilin na sa pag-aaral ang mga bata. Sapagkat bata-bata po ako, hindi nila pinakinggan ang mga paliwanag ko. Salamat at may mangilan-ngilan pong nakisimpatya sa akin. Kung hindi po, nalunod ako sa pagdadalamhati. Hindi ko po masunod ang gusto ko. Kinalimutan ko po ang sistemang totoong naging mabunga. Napilitan po akong ibalik ang pamamalo kinabukasan. Para pong nagbalik ang isang barbaro sa loob ng silid-aralan. Naging malulungkutin pong muli ang mga mag-aaral, lalo na yung naging mga kaibigan ko sa klase. Bagamat kinontrol ko ang pagpaparusa, lahat ng nahahagupit ay totoong nasasaktan, napapahiya. May ilan sa kanilang umiiyak sa sakit at kapaaitan ng pagpaparusang binibigay ko. Sa bawat pagluha ng mga bata, parang kinukurot ang dibdib ko. Nilisan ko ang paaralan at sa bahay ako nag-isang lumuha. Siguro po ay maiintindihan ninyo kung bakit lubos na naantig ang damdamin ko. Malinaw po ang payo sa akin ni Don Anastasia, nagmamakaawa ang mga magulang na manghagupit ka. Bakit hindi sila ang hinagupit mo? Sa hindi ko pumatakbuhang problema, nagkasakit ako. Nakatitig si Ibarra sa nagsasalaysay na guro. Hindi po nagtagal at bumalik ako sa klase. Hindi pa po ako gaanong magaling noon.
Napansin kong marami sa mga estudyante ang wala na roon. Ang pinakamahuhusay ay kusang umalis sa pagbabalik ng matandang sistema. May mga ilan na sa palagay ko ay napipilitang pumasok upang hindi makatulong sa mga gawaing bahay. Sila iyong hindi nakakakita ng tuwa sa pag-aaral man lamang. Wala man lamang bumati sa aking pagbabalik. Para bang walang sino mang nakaalalang ako ay nagkasakit. May ilan pa ring magulang na naninisi sa paglilimayon ng kanilang anak. Na ayaw daw magbalik sa eskwelahan ang mga bata sapagkat pangungunsinti lamang ang itinuturo ng guro. Isa po sa mga batang hindi na nakabalik ay anak ng isang babaeng taga-bukid. Maalahanin po ang batang iyon na dumalaw pa sa akin nang mabalitaang nagkasakit ako. Nabalitaan ko pong naging sakristan ito sa simbahan. Base po sa sakristan mayor, hindi raw dapat pumasok sa paaralan ang mga sakristan, pagpapababa raw po sa katauhan kung mag-iaral sila. Nagtiis na lang po ba kayo sa inyong sinapit, naawang tanong ni Ibarra. May magagawa po kaya ako, sagot ng guro. Sa akin pong pagkakasakit, marami-rami rin pong nangyari. Napalitan po ang mga pare. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Ipinasok ko sa aking isipan na sana ay may makuhang makabuluhang bagay ang mga bata sa aking panghahagupit. Sana naman ay may bungang mabuti ang panghihiya ko sa klase. Sapagkat mahirap nilang mahalin ng isang gurong na mamalo. Umaasa na lang po ako na sana nga ay maalala nila kahit isang bagay na makapagpapabawas sa kapaitang dulot ng pag-aaral. Sa mangilan-ngilang estudyante, pinagsikapan ko pong ituro ang urbanidad ni Hortensia at Felisa na naglalaman ng mabubuting kaasalan. Itinuro ko rin po ang ilang bagay-bagay tungkol sa pagsasaka na hinango sa isang manual. Ako na po mismo ang nagsasali ng ilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na inakda ni Pare Baranera. Isinama ko na rin po sa aking pagtuturo ng kasaysayan ang ilan kong obserbasyon. Sapagkat wala po akong mapa na maaaring ituro sa heograpiya, napilitan po akong kopyahin ang mapa ng lalawigan na nakita ko sa Kapitolyo. Sa pamamagitan po ng lapag na baldosa, nakatutuwa pong nalaman ng mga estudyante kahit kaunti ang mga bagay-bagay tungkol sa ating bayan. Ang problema po ay dumating na naman. Mula naman po sa kababaihan ang pagtuligsa. Ipinatawag na naman po ako ng bagong kura. Relihiyon muna raw ang ituro ko bago heograpiya. Kailangan daw malaman ng taimtim ang mga misteryo, ang Trisagio at ang Catecismo ng Doctrina Christiana. Hindi ko po malaman kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Sa kasalukuyan, sinisikap ko pong maging mga loro ang mga batang tinuturuan ko. Ipinapamemorya ko sa kanila ang maraming bagay na hindi naman nila nauunawaan. Memoryado na po nila ang mga misteryo at ang Trisagio. Ang hindi pa lang nila matutuhan ay ang Katekismo ni Padre Astete. Paano ba nilang matututuhan gayong hindi pa malaman ng mga bata kung alin ang tanong at kung alin ang sagot? At bukod dyan, kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Mukhang mamamatay tayo at mawawala sa mundong ito na hindi man lamang nalalamang lumilikha ng maraming pamamaraan ukol sa pagsulong at pag-unlad ang Europa. Magsisimula tayo sa pagmememorya. Magawakas sa pagiging kabisote. Masasalamin sa klase ng edukasyon ang pagsulong ng isang bayan. Huwag kayong lubhang mag-alala, tugon ni Ibarra na noon ay tumayo. Iniimbitahan po ako ng alkalde-mayor sa isang meeting sa bulwagang bayan. Baka doon masagot ang marami ninyong katanungan, ang marami ninyong pag-aagam-agam. Tumindig din ang guro subalit umiling-iling itong nagwikang, wala pong kahihinatnan ang mga planong iyan. Tingnan po ninyo kung tama ako o hindi. Kabanata 20. Ang pulong sa tribunal. Maluwag ang bulwagang pulungan. Humigit kumulang sa 15 metro ang haba at 10 metro naman ang lapad. Puti ang kulay ang nakapaligid na mga pader na naadornuhan ng iba't ibang dibuho na karamihan ay bulgar, pangit at walang kasiningan. Nasa sulok ng bulwagan ng ilang kinakalawang na espada at punyal na pawang ng mga pulis munisipal na tumutugis sa mga kriminal. Nakasabit sa pader ang isang malaking larawang nakakwadro ng hari ng Espanya. Sa harap nito naruroon ang isang malaking mesang napapalibutan ng mga silyang mauupuan. Ito ang bulwagang pulungan ng San Diego. Naririto ngayon ang mga kinikilalang mamamayan na pawang nagbibigay ng opinyon para sa ikagagaling ng bayan. Pero tingnan muna natin ang paligid. Mukhang may dalawang grupo sa bulwagan. Hindi yata humahalo ang mga nakatatanda sa mga nakababata. Ang mga nakakatanda ay kabilang sa lapiang konserbatibo. Ang mga nakababata ay kasama naman sa lapiang liberal.
Hindi yata marapat na ngayon lang tatalakayin sa atin ng alkalde ang pondo sa nalalapit na piyesta. Kailangang alam niyang lalabing isang araw na lang ang nalalabi sa atin. Sarkastikong paliwanag iyon ni Don Felipo, puno ng lapi ang liberal. Mukhang naiwan pa raw ang alkalde sa kumbento. May sakit kasi ang kura. Paano na iyon? Paano niya tayo mapupulong? Paano rin natin maririnig ang kurang may sakit, dagdag ng isa pang liberal? Huwag kayong mag-alala, lahat ay nakahanda na. Huwag lang sanang magkaisa ang mga nakatatanda sa ihaharap na proyekto. Pagbibigay din iyon ng isa pang nakababata. Titiyakin kung hindi sa sarig ayon ang mga nakatatanda sa proyekto. Ako mismo ang maghahain nito. Paniniyak iyon ni Don Felipo. Ano ang sabi ninyo? Nasorpresang tanong ng mga nakikinig. Malinaw ang sinabi ko. Kapag nabigyan ako ng pagkakataong magsalita, ihaharap ko ang proyekto ng mga kaaway nating konserbatibo. E paano na ang proyekto natin? Kayo na ho ang magharap ng ating proyekto. Nakangiting paglilinaw ng bise-alkalde, at kayo naman, Ginoo ang bahalang magsalita kapag natalo na ang punto ko. Hindi po namin kayo maintindihan, napangunot noong pag-aalinlangan ng mga nakikinig kay Don Felipo. Makinig po kayo. Nakausap ko si Tandang Tasyo kaninang umaga. Maganda pong pakalimiin ang suhestyon niya. Ganito po ang sabi niya. Nakatitiyak akong higit na galit sa inyo ang inyong mga kalaban kaysa sa mga ideya ninyo. Higit sigurong makabubuti kung imungkahin ninyo sa pagpupulong ang pinakaayaw ninyong pagbotohan ng nakakarami. Sapagkat maraming kalaban ang galit sa inyo, gugustuhin nilang kalabanin kayo, kaya boboto. Wala na laban sa mungkahin ninyo. Kapag nangyari ito, kailangang papagmungkahiin naman ng inyong balak ang isa ninyong karaniwang kasapi. Tiyak na tiyak ko pong pagtitibayin ng mga kalaban ninyo ang mungkahi. Iisipin ng mga kalaban ninyong naisahan nila kayo. Isikreto po sana ninyo ang bagay na ito. Iyan po ang pinakadahilan kung bakit tatayo ako upang iharap ang mungkahi ng mga kalaban. Pagbibigay diin iyon ni Don Felipo na napahinto sa pagsasalita nang makitang papalapit si Crisostomo Ibarra, kasama ang guro. Kapwa bumati sa lahat ang dalawang bagong dating. Ilang sandali pa ay pumasok sa bulwagan ang alkalde. Nagsiupo na ang mga konserbatibo at mga liberal. Biglang napatahimik ang lahat. Nagsiupo ang bawat isa sa kani-kanyang silya. Naupo sa kanyang silyon ang alkalde, umubo ng makailang ulit at hinagod ng tingin ang mga naroong kasapi bago pa simulan ang formal na pulong. Mga Ginoo, ipinatawag ko kayo sa pulong na ito upang pag-usapan ang nalalapit na kapistahan ni San Diego. Isang Ginoo mula sa grupo ng mga konserbatibo ang tumayo. Siya si Kapitan Basilio, dating kalaban ng nasirang Don Rafael. Isa itong Ginoong naniniwalang hindi na umunlad ang daigdig ng pumanaw si Santo Tomas Aquino at pabaliktad pang naglakbay ang mundo nang lumabas siya sa letran na isang Dominikong kolehiyo sa Kamaynilaan. Mananalumpati ang mayamang Ginoo. Nasa kanya ang yabang ng tindig, lakas ng tinig at wastong kumpas na pawang kapansin-pansin at nakatatawag ng atensyon ng mga tagapakinig. Humingi siya ng pribilehiyo sa mga nangaroroon upang makapagsalita. Binigyang diin niyang hindi nangangahulugang siya ang pinakamagaling magtalumpati sapagkat siya ang naunang magsalita. Sinabi rin niyang hindi totoong ang pinakahuling magtalumpati ay walang kasanayan sa sining ng pagsasalita. Matataas na kaisipan ang pumalaot ng magsalita na si Don Basilio. Matataas na salitang hindi mo maabot. Nakatutuwang isipin na nagpaunlak kayo, mga Ginoo na bigyan ng pagkakataon ang isang katulad ko na makapagbigay ng mga kaisipang dapat na mapakinggan ninyo. Parang nakikinikinita ko ang aking abang katauhan sa gitna ng kagalang-galang na Senado ng Roma Senatus Populesque Romanus ang Senado ng Roma at mga tao. Mga katagang kay sarap bigkasi noong mga gintong panahong iyon na sa palagay ko ay hindi na muling magbabalik. Humingi ng paumanhin ang mananalumpati sa kawalan ng gaanong panahon upang talakayin ang iba pang mahahalagang bagay. Napansin ng nakakarami ng totoong naging maligoy ang tagapagsalita na nagbigay diin lamang sa paniniwala ni Solomon na ang panahon ay ginto. Sa masalimuot na mga ideyang isinama niya sa talumpati, napansin ng marami na taliwas ang mga ito sa direksyong inilahad na ang sining ng pananalumpati ay dapat na maging maikli, malinaw at tuwirang tumatalakay sa mga isyong gusto nating maunawaan ng lahat. Bilang pangwakas, nagpasalamat si Don Basilio sa lahat ng nakinig.
Bago maupo, taas noong sinulyapan nito si Crisostomo Ibarra. Napangiti ang mga konserbatibo. Para silang nang uyam ng haguri ng tingin ang mga nakababatang grupo ng mga liberal. Ang sinumang gustong magsalita ay tumayo lamang, pahayag ng alkalde. Tumahimik ang lahat. Pakiramdaman. Walang sinumang tumayo. Nag-isip si Don Filipo. Pagkakataon nga naman niya iyon. Tumindig siya. Nagkindatan ang mga konserbatibo. Mga Ginoo, ihahain ko ang aking panukala sa kapistahan, malakas na pahayag ni Don Filipo. Hindi namin ito matatanggap, sagot ng mga konserbatibo. Bumoboto kami laban dyan, dagdag pa ng isang nakatatanda. Mga Ginoo, hindi ko pa inihahain ang mga plano ng mga liberal. Hindi po dapat na baliwalain natin ito. Nakasisiguro po akong sasang-ayunan ninyong lahat ang planong ito na natitiyak kong higit na maganda at kanais-nais kaysa anumang ihahain ng mga konserbatibo. Lalong nag-init ang mga nakatatanda. Nangako sila sa sariling ko kontra sa planong ihahain ni Don Filipo. Sa halagang 3,500 piso patuloy ni Don Filipo, maaari na tayong magkaroon ng isang kapistahang hahangaan ng lahat at masasabing higit na makulay kaysa sa alinmang kapistahan na idinaos na sa alinmang bayan o lalawigan. Kahambugan. Gumasta yata ng 5,000 piso ang bayan ng I at 4,000 piso naman ang bayan ng B. Komentaryo sa katabi ng isang konserbatibo. Makinig kayo mga Ginoo. Natitiyak kong sasang-ayon kayo na magtayo ng isang teatro sa gitna ng plaza sa halagang 150 piso patuloy ni Don Filipo. Para naman ipakita sa ating mga kalapit lalawigan na talagang masasalapi tayo, maganda sigurong magkaroon tayo ng 4 na Hermana Mayor para sa 2 araw na pagdiriwang. Kailangan ding ihulog natin sa ilog bilang parangal ang 200 pritong manok, 100 kapon at 50 litsong baboy na ginagawa ni Sula na kakontemporaryo ni Cicero na binanggit kanina ni Kapitan Basilio. Totoo nga. Nakangising sang-ayon ni Kapitan Basilio. At sapagkat maraming panauhing darating na nagdadala ng limpak-limpak na salapi, hilingin nating buksan ng 15 araw ang sabungan at lahat ng bahay pasugalan. Nagtayuan ang mga liberal. Inakala nilang naloloko na si Don Filipo. Patuloy naman sa mainitang diskusyon ang nag-umpok-umpok ng mga konserbatibo. At upang hindi naman makaligtaan ang pangangailangan ng kaluluwa, dapat magtayo ng isang tanghalan sa plaza na nagkakahalaga ng 150 piso. Hindi kakasya ang 150 piso. Gawin nating 160 piso pagdiriin ng isang konserbatibo. Ipakitala ninyo, Senyor Direktor, 200 piso para sa teatro, sabi ni Don Filipo. Kailangan din siguro nating kumontrata ng isang tropa ng mga komedyante sa Tondo upang magtanghal ng 7 gabing sunod-sunod. 7 pagtatanghal sa 200 piso isang gabi, aabot ito ng 1,400 piso. Itala ninyo, Senyor Direktor, 1,400 piso. Naglalakihan ang mga matang nagkatinginan ang bawat isa. Kailangan din natin ang mga paputok. Hindi mga lusis na umaaliw lamang sa mga bata at matatandang dalaga. Lalong maganda kung naglalakihang paputok na remerepeke sa lakas ang bilhin natin. Kailangan din natin ang 200 kwitis at 200 bomba na mabibili natin sa halagang 2 piso bawat isa. Nakakunot noong komentaryo ng isang konserbatibo. Hindi man lang ako mabibingin ng tagda 2 pisong bomba-bombahan. Kailangang tagta 3 piso ang bilhin. Itala ang 1,200 piso para sa 200 kwitis at 200 bomba. Nagtayuan ang ilang konserbatibo at nagkumperensya. Marami na ang hindi nakapagpigil. Umingay sa loob ng bulwagan. Nalunod ng sigawan ang boses ni Don Filipo. Hindi maaaring sa kanya mauwi ang papuri na parang siya ang may papiesta. Hayaan ninyo akong magsalita, pagingit-ngit ng isang konserbatibo. Niloloko tayo ni Don Filipo, giit ng mga liberal. Huwag tayong sumang-ayon sa kanya. Kumakampi na siya sa mga konserbatibo. Magkaisa tayo. Lumaban-laban sa panukala niya. Walang nagawa ang alkalde sa pagkakagulong iyon. Nagkaisa ang lahat na tutulan at komentahan ang magagarbong panukala ni Don Filipo. Walang nasabi kahit kaunti ang bise-alkalde, kundi mag-urong ng kanyang mga mungkahi. Maligaya ang mga konserbatibo.
Nagapi nila si Don Filipo na simbolo ng mga liberal. Sa naging mainitang pagbabalik-taktakan, hindi na gaanong pinansin ng mga konserbatibo ang isang kabisa nang tumindig ito upang magsalita. Iminumungkahi kong lumikha tayo ng mga makabagong panoorin na hindi nakikita sa araw-araw. Kailangang pilitin nating huwag lumabas sa ating bayan ang salaping gagastahin. Hindi marapat na aksayahin natin ang salapi sa walang kapararakang mga paputok. Kailangang mauwi ito sa kagalingang panlahat. Napangiti ang mga liberal. Ganyan nga, ganyan nga. Mahusay na panukala. Sang-ayon ng mga konserbatibo. Ano ang makukuha natin sa isang linggong pagtatanghal ng komedya? Ano ang matututuhan natin sa mga hari ng Bohemia at Granada na may mga anak na prinsesang pinagpupugutan ng ulo at ipinambabala sa mga kanyon? At kung tularan natin ang nag-kokomedya, hindi kaya tayo mabaril din sa bagong bayan? Karaniwan ng may mga prinsesang nakikidigma sa mga komedya. Hindi natin gugos, tuhing mapuno ng dugo ng pakikidigma ang mga kamay ng isang mabining dalaga. Ayaw din naman natin makitang pagbuhatan ng kamay ni Numan ang kababaihan, kahit na ito'y nakikita sa panoorin lamang. Hindi kaya higit nating kasisiyahang panoorin ang mga bagay-bagay na tumutukoy sa atin. Mga kaugali ang magwawasto sa ating mga bisyo at kakulangan at magtataas sa mabuting kaasalan. Halos lahat ay sumang-ayon sa tagapasalita. Hindi ko kaagad naisip yan, bulong ni Kapitan Basilio. Pero paano ninyo ito isasagawa? Tanong ng isang hindi pa gaanong sumasang-ayon. Napakadali, paniniyak ng kabisa. May dala akong 2 komedya na tiyak ninyong magugustuhan. Una rito ang pagkakahala sa alkalde na dulang mailimang yugto. Naririto rin ang Mariang Makiling na isang satirikal na pantasya na maisyam na yugto. Kapwa kalalawigan natin ang sumulat ng mga nasabing pagtatanghal. Alam kong huli na tayo sa mga pagplaplano, kung kaya pumili na rin kami ng mga artistang gaganap. Sapagkat alam na nila ang mga papel na gagampanan nila, sapat na ang isang linggong pagsasanay bago magtanghal. Natitiyak ko mga Ginoo na bukod sa magiging kakaiba, magiging matipid din ang pagtatanghal sapagkat hindi na kailangan ang magarbong kasuotan. Pwede nang gamitin ang pang-araw-araw na damit sa pagtatanghal. Ako na ang magbabayad ng tanghalan, voluntaryo ni Kapitan Basilio. Kung kailangan mo ang mga militar, ipahihiram ko sa iyo ang mga tauhan ko, voluntaryo ng kapitan ng pulisyang pangmunisipyo. At ako, tumindig ng matuwid ang isang matandang kasapi, kung may papel ng isang matanda, pwedeng-pwede ako. Ang pagsang-ayon ng lahat ay malinaw. Bagamat tumahimik, nangingilid ang luha ni Don Filipo sa tinungo ng diskusyon. Natutuwa siya sa pagkatalo ng kalaban. Pinuri rin niya ang proyektong iniharap ng batang-batang kabisa. Binigyang diin ang nagmungkahi na maaaring magbigay din ng mga papremyo sa pinakamahusay na estudyante, pastol, magsasaka at mangingisda.